Masayang araw, mga ka-PL. Benny Abante versus Police Colonel Grijaldo Jr. at Larry Gadon versus Kiko Barsaga ang mga pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Kasi ito po ang pinaka maiinit na balita ngayon, mga kababayan. Breaking news po ito. No? Isang oras pa lang halos ang nakakalipas. Mainit-init pa ito, mga kababayan. Maaaring dito nyo pa lang po ito malalaman ang pinaka ayaw ni Lolo Benny Abante na mangyari sa buhay niya, mga kababayan. Naganap na. Natandaan niyo po ba nung panahong meron pa pong TRICOM, mga kababayan? Di ba gay pinatawag yung mga vlogger bilang mga resource person? At kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, meron pong isang vlogger na kinasuhan yata itong si Congressman Ace Barbers. Di ba? Pero hindi na po natin alam kung ano na nangyari sa kaso na yun at hindi na napapag-usapan ngayon. Tapos, itong si Lolo Benny Abante, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, nag-iusap doon sa vlogger na bakit pwede mo nang, wag mo na lang ako kasuhan? Ha? Pag-usapan na lang natin to. Nakakaya naman sa pamilya ko at mga kapitbahay ko. Congressman ako, kinasuhan ako ng vlogger. Pero, eto pa rin po ang naganap, mga kababayan. Yung pinakaayaw niyang mangyari sa buhay niya, naganap na. Eto, unahin natin to kay Lolo Benny Abante versus Police Colonel Grijaldo, mga kababayan. Pinakamainit ito eh. Breaking. Napakainit talaga nito. Ang mainit-init pa. Cyber libel case isinampa ni Police Colonel Grijaldo laban kay Pastor Benny o Pastor Abante. Ayan. Wala palang Benny. Abante lang pala meron. Pero, sinampahan na ng cyber libel case. Lolo, Benny Abante, ala sa'yo to. Manilang sa'yo to, lo. Bakit? Mababa lang ang piyansa nito eh. Di ba, mga kababayan? At higit sa lahat, Lolo Benny Abante, kongresista ka pa rin. May kapangyarihan ka pa rin. Congressman ka pa rin kahit hindi ka na ibinoboto. Ang kapal na mukha ng datingan, mga kababayan, no? Hindi na binoboto, pero nananalo pa rin. Di ba, guys, mas mataas ang nakuhang boto nung katunggali niya kaysa sa kanya. Pero, congressman pa rin siya. Kumbaga sa makina, mga kababayan, talagang, minaniho talaga yung makina ba? Sige, binuting-ting talaga, mga kababayan eh. Igayusin natin to. Para gumana at tumakbo yung sasakyan. O ano nangyari? O yan. Congressman. Grabe. Ang kapal ng datingan. Hindi na nananalo, pero, hindi na binoboto, pero nananalo. Aba, para yung kanta, nung naroon kami sa harap ng House of Representatives, tuloy ko yung basa, formal nang nagsampa ng reklamong cyber libel si Police Colonel Hector Yog Grijaldo Jr. laban kay Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. sa Office of the City Prosecutor
sa Quezon City sa tulong ng Go and De Guzman Law Offices, mga kababayan. So, kumpirmado na. Kasi, ayan na po, inilagay na po sa binasa natin ang pangalan ng law office. So, tuloy yung kaso sa lolo ko. Kasi hindi o pwedeng gumawa ng balita o maglabas ng balita na maglalagay ka ng pangalan ng isang law office na hindi naman totoo na sila talaga ang nilapitan ng complainant. So, inilagay na, di sure na. O di ba? Nagsimula ang issue sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay ng War on Drugs sa ilalim ng panunumpa. Sinabi ni Grijaldo na sina Benny at Congressman Dan Fernandez ay pilit umano siyang kumpirmahin ang isang reward system para sa mga pulis. Di bagay kinantayan ni Grijaldo, mga kababayan, sa mismong pagdinig, sabi ni Grijaldo, pinilit lang naman ako ng mga yan. Gusto nila akong pagsalitain nang hindi ko gustong sabihin. Yung gusto nilang sabihin ko, ganito daw, ganito daw. At di bagay meron pang kumakalat no na CCTV na si Grijaldo nasa loob ng isang kwarto. Sumunod doon yung dalawa, si Benny Abante Di Umano at saka si Dan Fernandez, yung kaibigan ko nalaglag sa pagkagobernador. Ang dami nagalit sa akin noon. Kinantsawan ko yung kaibigan ko, mga tropa niya, tropa niya din. Kumalas ako sa tropa nila mula nung pumasok sa Quadcom at saka sa Tricom. Kumalas ako, kinantsawan ko yung tropa ko dati na si Dan Fernandez. Nagalit sa akin, wala akong pakialam sa inyo. Tuloy, tumanggi siya at iginiit na hindi siya makapagsasalita sa bagay na wala siyang personal na kaalaman. Yun na nga. Kasi hindi naman talaga yung gustong sabihin ni Grijaldo. Pinipilit siya nitong dalawang bugok na itlog. Yung isa na bugok. At actually, dalawa sila na bugok Dalawa sila na bugok. Dalawa. Minaneho nga lang yung makina. O kaya umandar yung sasakyan. Yan. Lolo ko, kongresista. Gapal-mulo. Ngunit, sa panayam ng ANC 24/7 kasama ni Karen Davila noong October 29, 2024, itinanggi ni Abante ang bersyon ni Grijaldo at paulit-ulit umano siyang tinawag na mamamatay tao. Yan, manggugurgur, mga kababayan. No? Ayon kay Grijaldo, hindi lamang pampolitika ang naging pinsala, kundi personal at profesional. Yon. Giit ng kanyang mga abogado, pasok ang pahayag sa lahat ng elemento ng cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayan, mga kababayan. So, wala na. Tuloy-tuloy nagugulong ang kaso nito. Magkakaalaman na ito sa mga baka itong katapusan, mga kababayan. Baka magsimula na yung kanilang pagdinig. Magulat na lang tayo, yung lolo ko. Convicted na. Convicted na. Dagdag pa ng reklamo. Ang paninirang ito ay ginawa sa labas ng Kongreso at hindi saklaw ng
parliamentary privilege. Kaya't malinaw o umano na ito'y mapanirang puri na dapat panagutin ni Abante sa ilalim ng batas o pananagutan siguro ni Abante. Mali lang yung pagkasulat sa batas. O Pastor Abante, sinampahan ng kasong cyber libel. Ayan, maliwanag mga kababayan. Sinampahan ng kaso. Yung lolo ko, edi happy yung mga maging happy. Ikaw, PL, super. Pero sa ngayon, mga kababayan, no, hindi pa natin alam kung paano gumulong ang hustisya dito sa hindi makapangyarihang tao na si Police Colonel Grijaldo. Hindi naman kasi politiko yan eh. Ordinaryong pulis lamang yan. Bagamat Colonel, pero hindi po ganun kataas ang kanyang ranggo, hindi po general. Colonel lamang. Kaya nga ngayon ewan ko kung nakalaya na, parang hindi pa yata, pati yung kanyang sweldo, wala, kawawa naman yung pamilya niya. Di ba? Sana, sa hahawak ng kasong ito, bumanig kay Colonel Grijaldo ang katarungan. Kumbaga, patas. Yan. Maging patas. Walang kinikilingan, ika nga. Kasi hudang congressman yung isa, pulis lamang yung isa. Sana manaig pa rin na tama ang timbangan. Yan. Ng ating hukuman. Hindi yung merong kinikilingan. Di ba, mga kababayan? So, magkantabay na lang po tayo sa mga kaganapang ito. Okay. Dito na po tayo, mga kababayan, sa isa pang balita. Ito nga kay Larry Gadon at kay Kiko Barsaga. Ang ganda ng bardagulan ng dalawa, mga kababayan. No? Pahiyang-pahiya dito si Larry Gadon. Ito. Bakit kita pakikinggan? Sino may sabi niyan? Si Kiko Barsaga. Muling sumiklab ang palitan ng patutsada sa pagitan nina former lawyer Larry Gadon at Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Yan, patutsadahan, bardagulan sa social media, mga kababayan. Sa kanyang panig, sinabi ni Gadon na sana'y maging mas mature si Barsaga upang hindi raw ito maging katatawanan sa kamara. Tama yung sinabi ni Gadon o mali? Mga kababayan, kung ako pasasagutin, ibabalik ko sa kanyang tanong, ang sagot, ay ang payo. Ikaw nga malapit ka na mag 60 years old Immature ka pa rin Ito yung mismong sinabi ni Gadon. Hiling ko lang na mas maging mature si Kiko para hindi siya maging katatawanan sa kamera at maiwasan ang pangungutya. Ikaw nga doon na puno ng kutya. Abogado ka. Hindi amag na mas matanda ka. Mas mataas ang edad mo kaysa kay Kiko Barsaga. Pero isip bata ka. Meron pong translated na English mga kababayan, pero hindi ko na lamang po babasahin yan. Para lang po yan sa mga sa mga Amerikano. Hindi man tayo Amerikano, Pilipino man tayo. May Tagalog man dito tayo sa Tagalog magbasa. Tuloy ko. Hindi naman nagpatinag si Barsaga at agad bumuwelta. Tinuligsa pa ang mismong boss
ng dating abogado. Tinuligsa pa ang boss ng dating abogado. Tinuligsa ni Kiko Barsaga. Sino yung boss? Si Bongbong Marcos. Ito ang sabi ni Kiko. Hindi mo nga napigilan si Pangulong Marcos na maging pinakamalaking katatawanan sa bansa. Bakit ko pakikinggan ang payo mo? Di ba? Hindi nga siya nakapagpayo kay Bongbong Marcos na, Mr. President, ayusin natin yung administrasyon mo at hindi tayo magmukhang katawa-tawa sa ibang bansa para pagkatiwalaan tayo. Maraming mga foreign investor na papasok sa ating bansa. Pagkakatiwalaan tayo tulad ng dating Pangulong Duterte. Pero ang nangyari, palibhasa mga kababayan, baka alam na po nung posibleng hindi man. Di ba nabalita po yun sa foreign media na di umano yung ating presidente dito sumisinghot ng pulburon, di ho ba mga kababayan? Siyempre, posibleng hindi kumalat sa buong mundo. Kaya tuloy ngayon, walang nagtitiwala sa atin na mga foreign investor, kahit na anong gawin niyang travel, iba't ibang bansa, pinapangakuan lang siya, pledges lang. Pagtalikod niya, pinagtatawanan siya. Walang nakukuha na foreign investor. Kaya bagsak yung ating bansa. Yan, ganon. Payuhan mo daw muna si Bongbong Marcos bago mo siya payuhan. Hindi mo nga daw napayuhan siya papapayuhan mo na dihamak, sa palagay ko lang mga kababayan na dihamak na mas matalino man yata itong bata na ito si Kiko Barsaga kaysa dito kay Gadon. Kundi ka ba naman bobo, tatakbo ka senador, ang lumalabas sa bibig mo puro mura, puro tsaka ob-ob. Hindi ba mga kababayan? Paano ka pagkakatiwalaan ng tao niyan? At merong mga religious group na handa ka sanang suportahan. Kaso, mapagtungayaw ka man, hindi, but sana kung ikaw si Duterte, ang Duterte, mapagtungayaw man yun talaga. Pero, parang lumalabas na expression lang ba? Siya kasi iba talaga Harap-harapan, yung kaharap niya yung tao, talagang sasabihan niyang ob-ob Diba? Yung kay Tatay Digong, parang expression niya na lang yun At saka, ang minumura ni Tatay Digong, mga kawatan, mga swindler, di ba? Mga smuggler, mga pusher, mga mamamatay tao, yung mga minumura niya. Hindi yung simpleng mamamayan na mga matinong naghahanap buhay. Kundi yung mga masasama, yun ang minumura ng Tatay Digong. Naintindihan siya ng mga, ng mga religious group, kaya siya sinuportahan. Si Gadon, galing-galingan, tapang-tapangan. Sige mura. Na may personal ng mura. Totoo talaga, yung may laman talaga yung mura niya. Ayun, naligwa. Hindi sinuportahan ng mga religious group. Hindi sila kaani ng ng boto, lalong-lalo na dyan sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Kasi mapagtungayaw. Yan kasi. Tapos ngayon papayuhan mo si Kiko Barsaga na mas magaling pa sa'yo. Ikaw nga, hindi ka nga naging congressman Si Kiko, naging congressman papayuhan mo? Sino magpapayo? Yung na-disbar na abogado? Uy, utara. Di ba, mga kababayan? Papayuhan ang isang congressman ng isang na-disbar na abogado dahil iba yung karakas Immature. Di ba mga kababayan, ang ganda ng mga balitaan natin ngayong gabing ito.
O, paano? Tapos na. O, bukas po ulit. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Pero siya nga pala, mga kababayan, bukas, meron pong noise barrage ang grupo ni Ka Eric, alas 8 ng umaga, diyan sa may isang ngayon, sa may People Power Monument sa EDSA. EDSA ba yan? Siyensya na kung di ko alam, taga Mindanao man ako, hindi ko magkabisado yung Manila. Basta sa EDSA, kung di ako nagkakamali sorry People Power Monument yata. Silipin nyo na lang sa mga vlogs niya, baka nasabi niya. Yung bago niyang upload ngayon, 3 kami. Yun, silipin nyo po para malaman nyo yung buong detalye, mga kababayan. Noise barrage yan, bukas, alas 8 ng umaga. Pupunta rin po ako, mga kababayan, alas 8 ng umaga. Ewan ko kung ilang oras ang activity niya, hindi ko alam. Tapos magbe-break ng bandang yung mainit na para mananghalian, magpahinga. Tapos magbabalik alas 5 ng hapon. Para tamang-tama, labasan na ng mga nag-oopisina, mga galing sa pabrika, yan. At may kumota na yung mga Grab driver, di ba? Kumota na yung mga taxi driver, kumota na yung mga jeepney driver. Baka sakaling maki-join sa atin para sa isang noise barrage na gagawin ng grupo ni Ka Eric Celis. Suportahan po natin, kontra corruption din po yan, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.